Mabuhay ug madayaw. Welcome na sa atong new episode sa atong programang maghatod kaninyo og mga update sa Davao City ug mga diskusyon sa issue sulod ug gawas sa dakbayan. Kini ang Basta Davaoenyo. Para naman sa mga followers namin na non-Bisaya speakers at sa mga OFW followers namin na parating tutok sa Basta Davaoenyo, don't forget and don't worry, we will be uploading the Tagalog subtitles after this live. I am Hannah May Speakshaw, your Mutianang Davao 2024. Long time no see, gimingaw po ninyong tanan. Gimingaw po mo kanako, no? And of course, kauban na to pirmi diri sa atong programa, ang mayor sa Davao City, Mayor Baste Duterte. Good evening, Mayor. Good evening. And karong gabi una, we will be joined by two distinguished guests. First, introduce nato Davao City former 1st District Councilor, si Ma'am Pamela Librado. May gabi sa tanan. Gabi, ma'am. May gabi, ma'am. May gabi, Mayor. May gabi, Congressman. May gabi sa tanang subaybay aling Basta Davaoenyo. Og naapo diri karon ang Indigenous Peoples Mandatory Representative or Davao City IPMR Councilor Rudy Mande. Mayong gabi, Congress. Welcome to Basta Davaoenyo. Siyempre, ang atong mayor na buutan sa mayong gabi. Mayong gabi. Cons, Librado, Pamela, mayong gabi. Okay, og karon Mayor and Cons, no? Lahi-lahi atong mga hisgutanan karon gikan sa national paingon sa local. So sa national ang kuan gid karon murag daghan og nagastorya about ani is of course ang OVP officials na nag-attend sa House of Representatives hearing Committee on Good Government and Public Accountability last November 20 ni, and for the first time naagi pa detain ang Congress gikan sa OVP. No less than the Chief of Staff of the OVP Undersecretary Zuleika Lopez or sa Davao City or former city administrator. So ang kanina motion to cite her in contempt was moved by Congresswoman Castro, and about ni siya sa mga audit documents to the HOR nga gi-request nila o gi-interpret nila as pag-interfere daw sa proceedings sa House, and which is according to her is a violation daw sa rules. So unsa imong reaction ani ang pag-cite in contempt ni Franz Castro kay Undersecretary Zuleika Lopez? Mayor? Well, then what's next? Nga naman, kurte sila? Bago ni mga tawhanan eh. What na lang taon sa ilang makuhaan na, pero balik-balik na naman na sila. Korne na. Mawag kita naman korne. Sige na sila ganang as tayo magkutana nila. Cite in contempt kanila para ma-detain ka dito. Unya siguro storya o negotiate nila kaya aron kuan makuha nilang gusto. Lagi pero gusto na itong ginastoryaan nganong specific man kaayo sa Vice President nga kuan kung confidential funds ang ginastoryaan ba kinanglan manggod giingon ko na ni before kung tinuod gyud na sincere ang administration on these kinds of things in government, which a lot of offices and public officials have it also, then it has to start with the President himself. Kinama po siya confidential funds, and how much is this confidential funds? I think it's more or less around 2 billion. And yet, kaning House of Representatives are talking about 100 or so pila ka million lang sa kuan. So why not talk about something that's that's greater in amount? Kanilang it's because nitubag ni sa mga issue na sa presidente, why not
talk about kanang mismo sa mga kuan. Nganong ang office of the vice president lang man. Nga sila lang ba di ay ang naay confidential funds. Magsugod tas presidente. Kung seryoso gyud sila sa ilahang kanang like they see this money in government na tan-aw nila dili maayo, or there's something to be seen na opisina sa presidente, diha ta masugod. Kaya nga naman, kung ikaw leader, kung maingon ka, walay confidential funds tanan, o di walang tanan. From the president down to the local officials. So, tanaw na mo, di ba? Mo nang fair. Anong dili man, sige daw, ganing isog magagaya ng mga congressman dari sa ganing mga wapoy alam ng mga ugok. Ipatawag na ninyo ng kuan, ipatubaga sa ninyong presidente. Ngano excluded man tanan except the vice president. Nga na ka mo ganing lisod kapoy na kayo tubagon ba kay sobra bitaw ka straightforward ang ilang politicking. Sobra ka straightforward nga klaro kay politika gyud. Unsa pa may maingon nimo anak? Nya kanay mga congressman wala man po na sila eh. Why do we not look into the money that's going around the Congress? Kasi sila magyud ang kuan ang responsible for kuan budget. Asam na nangadto ang kwarta giunsa man ninyo pagbalin ana. We can talk about money in Congress for weeks and on. Kaysa ang 125 na ginabalik-balik nila para what? Pwede mo storya kadagang pila ka bilyon ang budget niya, walay nakabalo. Kanang ginaayuda karon nga ginaatuan ni Martin Romualdez 500 billion kuno ang gibutang dia. That's 500 billion compared to a 125 million issue. Ngano din ito storyaan daw na be? Unya, supposedly when it comes to ayuda or social service or cash assistance, it should be DSWD that will distribute this government services. Diba? Nganong naaman dito ang naong ni Martin Romualdez niya siya gimuadto unsa may kuan nimo. But kwarta ra magud ang ginastorya under because they keep on repeating na ay 125 million na somewhere kay nanglan pakitaon. So why not talk about 10 billion nga ginapangayo sa kuan sa presidente as their confidential funds. Nganong diha man yun mo 125 million. Ginoo ko. Corny na kaayo. Corny. The corniest people in this country is in Congress. Namo tayo mag-iingon ganiha mayor no naklaro na kayo na politika gyud siya. And I think what's worse is continuous maning hearing, nagkadugay, mas nagkabaga po ilang naong in saying na for the people daw the people has to know, but in the end, everyone knows na it's politics. And you mentioned mo ganiha, Mayor, itong confidential funds sa President. And I think natay figure diha na more than 10 billion, 10.2 billion in confidential funds ang ginasik sa Marcos admin compared to the 125 billion. 125 million. Precisely yun sa akong ginaingon. Kung sa may relevance in town na ilang ginabuhat. If they're really serious on kanang addressing corruption in this country, then they should start sa ilahang kaugalingong institusyon nga kadugay-dugay ng panahon nga legal ang kawat diha. Katupang giingon ni ipakita naman na ni Mayor Magalong, pilay cut sa congressman, pilay cut sa contractor.
Kadugay na anang kuan na butangan, ano, why not investigate yourselves, you losers? Napay mga kuan, they're just trying to be relevant na. Amot anak nila pod. Amot pod gisay gatoo pod anak nila. Mao nang pangutana. When clearly popular opinion is not on your side. Kabalo mo anak. So, you're the one who is stupid. Dili lang pod ang mga Pilipino ang nagigil pod ani. I think it's the same with the Baweños, especially since si Attorney Zulaika Lopez was once a city admin dire. And I think katong time na naa siya sa government, ma'am, naapod ka ato sa government, right? So, unsa pa imong reaction ani, ma'am? Nag-decide in contempt siya, and for mga siguro mga 10 hours or more ang hearing, no, sa OVP sa Congress ato na time. What can you say? Well, katong pag-contempt, no, ng kay Attorney Zulaika, no, kung ato siyang tanaw naman sila ginahisgutan, no, na kumbaga house rules, no, kaling rules ng House of Representatives, no. So, aduna may unong kabuok na pwede na itong tanawon kung tinuod ba yun, no, na valid ba ang iyang pagka-contempt niya, no. So, una, siguro akong tanong ani is, of course, no, i-check na to ang rules, no, ng House of Representatives. Una, kaning refusal without legal excuse to be obey summons, no. At kung tanaw ni ini is ni complied, no, aduna siya, ni appeared siya, no. Ikaduha is kaning atong refusal to be sworn or placed under affirmation, ni oath man pud siya, no. So ikatulo kaning refusal to answer any relevant inquiry, nitubag man siya, pero basin dili lang sa nila gusto ang pagtubag, no, or dili sila ganahan sa tubag, no. So, ikaupat ni inis, kaning refusal to produce any books, no, papers, documents that are relevant to the inquiry and are in the possession of the concerned person. So, wala man kung siya ginalangan, ipinagbawal, no, patong tanawon o gibitbit na tao na dili appeal dito sa committee hearing. So, katupong invasive, no, na disrespectful manners toward the member of the committee, kung ato siyang tanawon, no, nitubag man siya. In fact, nakikita po din nato, no, na sa committee hearing na nag-apologize din siya. So, wala ko'y makita na disrespectful no manners, no. So, kung ang reason po ato is katong tungod, no, katong sa letter sa COA, no, ang atong tanaw ni ini na ang COA requesting lang man to siya, no, na dili ihatag. Requesting lang to na dili hatag o dili provide. Pero after all, it's up to COA kung sila ba, no, muhatag ba sila o audited, no, na copy, no. After all, constitutional body, they can decide na sila end ni ini and na sila power o na sila authority ni ini. So, mo siya ako ang pagtanong. Talaga, dili na lang nila kwaon dito nga pwede man nila kwaon dito sa COA. Ilang mga ginapangayon, ano, magpasalida pa mo, kakorne ba ninyo eh? Korne lagi, grabe ka korne yun. Ang problema ano nila ba, mangutana sila, o niya, tubagon sila, kung di nila gusto ang tubag, di nila dawaton. Niya, ano, nangutana pa mo in the first days? Yes. Diba? Giing na nagani mo, sugod pa lang, kung naagyo mo yung mga utok ba, kung tanaw ninyo, na ay complainant, na ay gusto mong file okay, sa korte, na ihatag na sa korte, wak man mo'y alam. Mo'y alam, di man na ninyo trabaho. Hindi na trabaho niya, ginahim mo nilang, sa mga tawahan na in town. Wala na sila. Di mo po, mga wail man po ninyo, wailhin man yung mga tawahan na. Kinsa may nakaila po ninyo. Kinsa mo po yung nagapaminaw ninyo. Kana inyong amo, si Martin Romualdez, pagawasan na, paatbang nga diha sa Quadcom ninyo. Ay na musik atik-atik. Pag-usa diya, tanaw na to kung sa nabanay maingon. Jesus eh. Karaan na kayo ng style ninyo. Wala na na. Tuo siguro, magkailad pa. Murag, it seems to me po, ang butang, if you would agree with this, murag, it seems to me from the start, kay murag,
they were trying to bait her into being cited in contempt ba. Kaya katong imong giingon, Mayor, na the way sila mangutana, dili ganahan og ang answer, masuko, murag ana good. Katong imong giingon, nahitabo gito katong I think it was Congresswoman Luistro who was asking Attorney Zulaika na murag ano ba, very prosecutor way of asking questions. Na nagsunod-sunod siya og question, ratsada siya og question, siya ra po yung answer. So I think murag kuan na siya, blatant disrespect nagpud siya sa ilang gi-invite na resource person. Hindi, naingon pa yun sila nga itong wala ni Adto si Limel Ortonio nga disrespect daw sa ilang institusyon. Karespetuan ba day mo? Tanawag, paunsa mo nagkakalat, oh. Tuloy, karon ang kanang Congress, that's the lowest that I have seen ng inyong establishment yun. Karong mga panahon na. How about you, Cons? Sa imong maingon ani na issue? May gabi no sa atong mayor or kamamana. Bali sa ang mga sign no sa IP. Wala gyud ka nang maglagot na lang ka maghunaw-na kay it's about power, no? Grabe gyud ang paggamit nila sa ilang kagahom karon. Tungod kay sila ang nasa position, manamak na lang yun, no? The bottom line is ano yun? Mamulabugay din sila. Bisan pag, let's say, nindot ang tubag or dili nindot, wala gid sila piliyon ato. Dili naman sila man ang kasing-kasing kahit ano pa positive or dili na wala wala sila ginagad answer. Dili na dawaton. Salida lang lagi ilang ginagawan. Na script. Oh, na script ba? Wapoy pulos gyud. Wapoy sila mga irrelevant pag na yung mga tawhanan ni, punta kaila anak nila, o pilar po boto anak nila. Kachambar na. Kung dili silang lugar, dito ra po sila. Mora po nila mailad. Isa po, I think, na mga kuwan mo partilis mo kasagaran, no? Sila. mga party list. Tanawara. Usually, mga party Kaya mga party list, buhato raman nagganang isa ka tay, sudad, munisipyo, mastorya raman na, o pila ka boto kung mga tag diri, hatag kwarta dito. Sige, kanay tanan dito may dadon sa isa ka politiko. Kabalo man ko kay mayor ko diri, gigbit-bit man ako damper marino og PBA, o di daog. Kana po mga party list, buhato na sila ka ng mga lugar, kung asa na sila contact, o di, pwede ba nga kami imong bit-biton diri, o di, ingnon po kanang na mga command votes good ng mga lugar, o sige, kana tanan na, kitang tanan, butuhan na party list, o man na, actually, o man na ikuan. Ngano na sila nahimo na sila ang mga sektoral, mga sektor nga ginadala ko, no? Ano sige nabuhat, nadya karon nagpapulis-pulis. Na-mention po ni mo ganiha, Mayor, na daghan pag pwede istoryahan unta ang Congress. But instead, mauni ilang gina-focus karon. Kamu ba, Cons, sa inyo ang opinion, unsa ba ang, for you, unsa ang gusto unta ninyo tutukan unta sa Congress? Daghan pa kaayo no, labi na sa sektor ng women, no? Daghan pa untang dapat mas matagad ng pagtagad, no? Kanang ang implementation yun, no? Sa ato ang sa local, of course, kaning pag-implementar sa ato ang Women Development Code, no? Kaning ato apong national laws for women, no? So, unta mas natagad ni pagtagad, no? Labi na sa ato ang mga victims, no? Rape case, pati kaning atong sa RA 9262, no? Na unta mas mahatagan pa o mga assistance unta atong mga kababaihan na nanginahanglan, dili lang livelihood assistance o ayuda na madawat, kundi papili-ili ang mga legal na assistance na dapat ihatag nila na libre, no? Ang pag-facilitate sa ato ang mga biktima na paghatag og psychosocial na mga activities, no? Na kanihanglan nila kay dako po ng epekto para sa ila. So, lakit ni ini, of course, ang ilang mga pamilya. Daghan lagi tag pwede istoryaan, nganong kana mo gyud. So, basic problema sa focus lang walay kuan mayor purang personal kayo ang mga atake gyud. Ako balo mo sa gwapo istoryaan katong yung statement ni Marbel. Gatong about sa unsa to sabong nga ipakitaar ko to kay ako basahon.
Bubuang ni Marvel. Ano kani concerning gyud kaayo ni ba nga unsa? Sa dito mi. Kana dili na to nastoryaan. Pang overtime lagi daw. Wa ati ko overtime. Tanawa ko gano dili na to nastoryaan nga mao na atong kuan PNP chief. Unya 125 million na ginastoryan. Pila unsa kadako ng industriya sa Sabo? Ng drogas. Pila unsa ang loss ana sa human lives? Diba? Kinabuhi sa to ginastoryan dere. Hindi ka nato suran nga nakagago ato ang kuan PNP chief. Unsa may kapoy na kayo. Tinuod lang. Grabe lagi korne kaayo. Ani mo guni? Wala pa sila na nakuha ko dito kang PRD god. Gibara-bara sila niya. Wala man pud gyud kay Mas sikat pa noon siya. mao gani. Nya karon nangita na pud sila lain na pud na storya. Kani si Martin pisot gid kini buangan ni gawas gud diha god. Gawas diha ba? Gawas ba? Pakita ba kay ikaw may speaker of the house. So you champion your cause. Ayaw paggamit anang mga way pulos naman nimo nga mga party list ng mga congressman. Gawas diha. Isog maka ka. Kuya gusto maka ka mo dagag presidente. Gawas. Kani Sa mo kayo makainit og ulo, mangita taglay mo storyaan. Biki, wala ka. Grabe ba kanang wala gi sense. Grabe, bilyon ang gatuyok nga kwarta ba? Ang gatuyok nga kwarta sa Pilipinas, bilyon guna. Trillions in fact ang project. Pila ang proposed budget nato for 2025? Naana ba? For katong 2024, budget nato 2024. 5.768 trillion ang budget sa Pilipinas. Diba? This is for 2024. O niya, nabati ninyo yung 5.768 trillion. Pagkutanong ko ng mga nanonood rin mga Pilipino nga karoon mga kuwan. Nabati ba ninyo ang inyong 5.768 trillion? And when, karoon na mo yung mga congressman diha sa kining sa House of Representatives mo nagsigig kuan na ng 125 million sa OVP and yet naki-billion ba na confidential fund sa Office of the President. Asa man dia siguro common sense ni mga ni. So the proposed national budget for 2025 is 6.352 trillion. Yan napagigay presidente nga nang hambog nga marami na tayong control projects. Natanawan, ng lutaw ang mga tao. Bitaw. Unya ka ng 125, balik-balikaw ninyo. Kami paisad, nangita mong excuse niya. Kami paghihimong inyong excuse ana inyong kapalpakan niya. Kusog kay mga angkon. Niya pag-angkon, wa di ay. Saan, nato na. Ba? Trillions ang ginastoryaan. Maganda na lang ba? Tagaan na lang. Ibutang na nato sa ingon nana nga perspective nga paranaw bitaw. Trillion ang ginastoryaan diri. Ngano nabati na ninyo ni abot na. Tanawa ha? 6.352 trillion for 2025. Ang high priority bus system diri nga mass transport sa Davao ngano gitagaan nilang budget? Wala man gani. Mao na sige magbalik-balik kanang confidential funds ng mga morning kwarta sa ginastoryaan nato diri sa Pilipinas. So diha ka na lang inyong tanawa and ask yourselves kung nabati ba na ninyo sukad ni lingkod ni si Junior nga tag 20 ang kilo sa bugas. Ask yourselves. Ang mga IP good karon kay siyempre murag palagyod halos tanan no. Sa ato na distrito from district 2 and 3 gasayod gud sila kung unsa sila ka marok ba kay siyempre sa una murag grabing pangilan yun nga gipasaligan unya ang IP baya nato mga indigenous peoples kung unsa baya gid ang mugawas sa panindigan gid baya namo nang dili gid dapat as leaders no kuan gid taas gid no morally upright
Yun kay amo man na ang batasan sa mga katribo nga once leader ka gitahod ka ang imong mga storya bililhon na siya na i-value ba kanang dili pwede nga okay ra dili okay ra pod ko atong kana ang among medyo daghan bit kayo ni dili gid medyo ni palagid halos sumala sa akong mga paniid karon ka palagid ka wala gyud nagdaig wa gyud ka pasalamat palagid sa administrasyon nato o kasamtangan. Kani maintag kani mga tawhana ba kani si Martin ug si Ferdinand Jr. Kani maintag mustorya bahin sa isyu. Unsa man they're hiding behind the smoke screen ba nga kanaila kang pa confidential funds. Tingog day mo day. Asa naman po di presidente na to ron? Nagunsa naman yun di ay ka. Unsa man, calculator lang gyapon ka kung kaya ba nimo may mo 20 ang bugas? Luuya ba nimo? Taka kagyaw-yaw gud. Mo na. Dali, kung wala lang ni sila nang hilabot ani sa OVP, naon ta siya kauban ron. Diba? Daghan kang ginaatubang na mga problema. Oh, mudapig unta mi sa imo. Pero bastos ka eh. Bastos mo mga tawanan mo eh. Muna karon. Kamukha mo ra gid na diha. Gitarong mo, girespeto mo, pero inyong gipakita kabuang minaldito. Wa mo ikauban ron. Tingog mo diha. Presidente gog ka, unsa man ka? Nagunsa na man ka diha. Palami ra man ka sigir kag kuan. Wat na kag sunod na duran-duran. Nya, pa concert dayon, mura man ni baw-an nimo. Kalusot lang ka ba kailad. Mura bigid na mo nahimo gyud. Na bugay bud na igaagaw nga batasan. Pero kani Mayor, on the other side of the circus pod, before nahitabo tong hearing with Attorney Zulaika, last November 19 nag-conduct pod og hearing ang Public Order and Safety Committee para pod daw ni sa mga pulis nga naapektuhan sa war on drugs ni FPRRD. So murag response ni nila para i-discredit kuno ang statements ni FPRRD sa Senate o Congress saying na he stands with the policemen ana. So murag nag-hold sila karon og hearing with the police and gistoryahan nila dito ang mga naapektuhan na PNP personnel, ang mga nangamatay na samdan o mga natanggal na mga police o mga napriso. So unsa imong maingon ani Mayor? Wala lagi. Kuan na lagi na sila. Gusto nila, mangutana sila, pero maghimo lang gyapon sila ilahang storya. Useless muna sila ng mga tao, manggod. Huwag ka na tanan na ginabuhat. Dagan kay kag pwede buhaton sa imong trabaho, sige ka ng pamulitika. Ang nagagipanggutom, katagagaantos ani kalibutanan eh. Sila naglami-lami, murag unfair. Di anak man na mo bitaw tarungon gyud nato ang kuan mo ning gistorya ta diri para makibaw ang mga tao kung sa kahiyahay ng mga politiko niya ana ba ang ginabuhat magpasalida lang ana makapabor lang sa mga congressman mga speaker o sa admin di wala basura mo na kanila ginabuhat. Tanaw ni mo Mayor kaning salida na ilang ginahimo ang mga committee hearings hangtod asa ang buhaton sa administrasyon para madaot ng ginang pangalan sa mga Dutertes. Dili ulo ka balo, pwede man na nila kung gusto nila presohon na lang din nila ng duha diha o kamitanan. Hindi na nila nabuhaton diretso. Dagana ba ninyo pautot? Dito. O kung Duterte yung mga problema o tanan Duterte kapilito ibutang ng silda. Ang dagang yung pautot no, pasalita pa mo sa Congress niya, huwag mo may ginahimo. Basura lagi.
basura gyud. Daghang gigan ng mga ginabuhat ng mga drama. Papriso ninyo ang presidente, papriso ninyo ng vice president, ay ka ng former president o vice president, papriso ko ninyo. Papriso ninyo tanan, pero man. Pero sila himuon. Mo gani ba? Ano ginapataas pa man ninyo? Kuya, magka mo. Pabili pa diya sa Congress ang storya mo sikin sa pong mga ay Jesus Ginoo. Wa ginibilin ninyo sa tinuod lang. Tama. Ganihan, Mayor, gi-mention mo ang high priority bus system. O naisgutan po ni VP Sara Duterte sa iyang isa ka interview ang Mindanao Railway Project nga ingon niya gikasakit po daw niya tungod hantod karon wala pa gid na materialize o wala po'y pondo. Wala na dili na gid na. Tanan ng kuan. Siyempre siguro tanaw nila nga pud nila na. Ako sige, butang nimo pila man na kabilyon ng pila ba budget sa Mindanao Railway? Butang na lang naikwarta diya nga it requires a good amount of money. Ngano ibutang mo sa Mindanao? Ibutang mo imo na kung social services. Unya, ako si Martin Romualdez adtong Mindanao ihatag nako didto. Himuon akong cash assistance na para humot ko mo man yang ginabuhat. Ay. Sukat nagsugod 66.5 billion. Sukat nagsugod na tanan, wala man kay infrastructure gyud na kuan kay tanang ginhimo nila social services. Pero mao ni gobyerno nga mao ni lang gusto. Di sila gusto ng infrastructure kanang kuan ila kay indirect vote buying ang ilang gusto through kuan mga cash assistance and social services. Indirect vote buying sila mo champion anang kuan ato sila lugar hatag sila dito butang nila ilang na kuan good murapog dire kana ilang mga manok dire nga nanagan independent ko no nya kung magtapok sila mag-uban ta ng gagog luoy ba tawhan na As councilors sa syudad, mga public servants po sa syudad sa Davao City, kung sa inyong maingon na murag dili na gyud ma-push through ang Mindanao Railway Project? Well, ako nag-hinaot ko na mapadayon dito ang proyekto o ang makabilitisoan ni ang kalakip no nga naa sa Mindanao no makahatag kini siya og dakong kalambuan no labi na sa business sectors, turismo no ug pag-abri no sa oportunidad sa kanang trabaho ug of course ang accessibility no ng tanang mga produkto no na mas dali siya no na mapaabot no sa kung asa man siyang ang mga crops nato na gikan sa kan dili na kay ni anak kamahal no na sila mga adjustment na bahitabo and of course kuan siya access siya dili lang sa Davao City as well as sa lain kung mga kalakip ng mga lugar niini. So kita of course nagaynaot ta kay kini siya bisan unsaon nato kanihanglan na gyud no mass transport diri para sa takbayan sa Davao panahon na no na nakoy ning ana na proyekto. Kami po sa tribo mas maayo gid nga ipadayon kay sa amua kana ra gid unta no ang easy no nga access na maka-access pod me when it comes to production kini magud ang problema no product development, enterprises development, economic development, agricultural value chain kana man ang mong problema tungod kay pugihan ang mga tribo pero dili gud mahalin ang ilang mga so sila tungod sa ilang pagdaot kay ang murag ang imahe nato sa ila ba pertinya yung mauta kay pati tanan no pati ang railway postpone pa no kanang dili pa ipadayon dili mi ganahan sa kuan na di wala nila ng kay kana ra gid unta the only way na ang access namo no into one sa products namo na makuan gid sa isa po kay isgotanan karon Mayor and Cons, nanawagan ang Malacañang
sa tanang government agencies daw aron makatigom og pondo para itabang sa mga biktima sa bagyo recently, and also to show sympathy sa mga affected by the calamities. Ginagnawagan daw sila na if possible dili lang sa mga Christmas parties, simple lang sa daw ang mga celebrations. Kurne lagi duran-duran ni mo yung ka. Still lang. Dili ba? Pero isa ako sa kanang ako pagkaibaw nagpa-concert naman po na sila bagong Pilipinas diya sa Tacloban mismo. Karon right after nga nigawas na ang kana statement sa Malacañang. So asa diha ang ilang ginaingon nga tik-atik yun mo tawag ba? Grabe ba? Tik-atik lang yun ba? Anyway, yun sa ito yung gusto untain nun. Hindi, ako as experience no, sa naging as former city councilor, sincero bang pud yun ang syudad sa Davao no, sa muna sa mga Duterte na every time na agi mga kalamidad no, actually ang Davao City manguna gid pa balinde no sa through sa atong 911 paghatag gyud og financial assistance nagi executive session no mahitabo dayon og kanang atong ginasulti na dili excessive nga pagkuan ng Pasko ikapila pud nato nagi practice diri sa Davao para makahatag ug makatabang ta sa lain pud natong mga syudad sa Pilipinas. So mula yun tanawa naman sila free concert o Tacloban. So dako ilang budget. Pa-free concert niya. Bago rin sila nag-ingon nga, wala, di ka kasabot, no? Di ka kasabot yun aning bagay. Lagi na eh. Kapoy kayo, grabe, wala naman na sila yun. Kaning administrasyon wala, bagsak naman mo. Di lang mo muangkon. Unya, pagkahuman ba, na may tabo, inyo lang ipagawas dayon nga 150% ang approval rating ninyo. Moro man ang ginabuhat yun nila. Unya, to cover up for your mistakes, ayuda dayon, moro pa inyo alam. Dili man po, pero sa bagay, rumors naman, di ko ganahan kayo mustori o wagi ebidensya. Pero, may tag nakaabot, kaya akong pagkibaw, muhatag, I think 7,000, ang muabot sa mga tao, 3,000 lang man po. Kupit-kupiton, yun na, padong sa ubos yun. Pagka na ganing kwarta nga mismo, sige nag-agi og mga kamot, hinay-hinayan, sana, kupit ba, hantod na nipis na lang mo abot sa ubos. Pero na, madunggan nga, dili ka abot yun tanan. Agi pa nagsos, ginawa ko. Anak, yun na. Purakuton, yun na. Kupitan. Sa amoa, dili naman may katulon. Kaya kami ang mga IP, dili magiging nag-celebrate. And the rest do sa Davaoenyo, dili magiging pamunggahay. Kung kana lang, kaya-kaya lang kung usahay mo, bibo ang party, usahay wala po, depende lang sa Nilita pa rin nila nga, grabe yun, no? Maka noon, mayaman man sila, kuno, pero ang ato alam yun nga, dili lang yun tatuluan. Kay kita, sanay na taliha. So kami sa IP, kana ang among sanay na midiha nga mutabang kung wala man may kwarta o makaon nga hatag ang among kaugalingon, di ba? Ang among time sa mga taong nasa lanta, sa mga taong what to give me kana gid among nakita. Then gano ako lang example katong 2012 nagharap kay wala man may kwarta yakatag dito, naghabis mig mga kamote saging, nagpagaling mig mga mais kung unsang produkto nga naa sa among nakalikong gud mi og 3,000 tons para lang ihatag dito sa Taipon Pablo. Mga presko nga gulay, kalabasa sa yute, gikan gid sa among kana ano gid na sa JMA naka-record gid na kay sila gid among gikon nga para lang gid ipakita nga ing-ana ang Davaoenyo kung mutabang. Walay daghang malambikit. Kusang loob. So diri na punta sa local mayor and cons. Despite sa mga ginaingon ni mo mayor nga pagsabotahe sa admin sa Davao City, padayon ang pagtaas nga pagsalig sa mga investors nga magbuo og kapital sa Davao City. Mayor, in fact, nag-triple ang investment performance sa City Investment and Promotion Center. Sa first 9 months pa lang sa 2024, milapas na ta sa 3 billion target na sulod na sa syudad. So,
first 9 months pa lang ni. So there will probably be more investments coming no in the remaining months of 2024. Ano sa inyong reaction ani? Makita man nato siya no na within 9 months din ana, so atong tanaw is taas ang kumpiyansa no ang pagsalin ng investors no sa Dakbayan sa Davao. Sa bani sukwahi no sa mga makita nato sa pag-imprenta nila no sa imahe ng Davao City. Yeah. So it's a good ano siya para sa ato ang of course sa ekonomiya sa atong local investments. Sa tibok Pilipinas, sila naman po, ilahan naman pong pamilya yun ang palag kaayo, suko kaayo sa ato sa Davao. Pero actually, daghan mga tao nga nakagusto sa Davao. Kaya kung wala pa unta na, wala na tayo mga investors nga ng lupa diri or nagtanaw kay excited sila sa Davao. Lately, katong ayon man, di ba? Diri, dako kay itong abantog. Nganong wala man to sa ila. Nganong diri man yun na. Then kita, natay mga produkto dili nga, di ba? Gilamian, giganahan ang mga taga-ibang bansa. Sila naman, mga Marcoses o Juan, sila naman giganahan sa tuwa. So, ang ako agyo, same sa giningon ni former Councilor Librado na wala tayo problema sa tinong lang. Nindot atong, ang Davao City, di ba? The beauty of Davao is, gyapon na maintain man. Kita diri ang Davaoenyo, consistent man ta kung unsa ang atong nasugdan, napadayon man, no? Wala man ta nangundang, wala po tayo mga negative nga gipanghimo. Nanglihok man ta, mo lang man sa nanglihok man yung mga konsehal, ang mga unsa, mga tara, nanglihok man, naningkamot man yung lugaran ni para mulambo. Tama to, sila rami samukan. Tama to si Kunsel Mande ato, sila rabay sa mukan. Wala. Naningkamot raman na ang buhay na makapagwapo tag lugar na to. So okay na. Congratulations sa mga Davaoenyo. Dapat na kay na mga nagtrabaho ang tao, na bagong mga butang para makitaan ana. So tuyo ka to ekonomiya. Okay na siya. Kung isa pa ka good news karon Council Mayor no is the solo parent subsidy payout. So, ang Davao City Government naghatag og cash subsidy para sa mga qualified solo parents. So, ang first payout nato was last November 18 para sa first batch sa city, poblasyon A ug B, Agdao ug Turil A. Ang sunod nga mga payout i-announce sa mga presidente sa mga solo parents organization sa mga barangay. So, at tangilang na ninyo. So, pangutanon ako karon si Ma'am Pamela. So, murag kastorya ta ganiha gamay ma'am about solo parent subsidy payout, murag malipay kag maayo makadungog ani no. Yes, no, kay tungod di man nakikita sa Dakbayan sa Davao na ang sector gyud na isa sa among tanaw gyud is kaning kababainan no. Actually dako kay ni siya natabang no para sa ato ang mga solo parents. Naa siya sa ato ang Solo Parent Act no, dito naka-specify kung unsa ang mga pwedeng maka-avail na ni ana. So para sa sakto na impormasyon no, ato na lang sila sa ato ang mga barangay. Sa SWDO sa barangay, mamatanan sila sa barangay para sa paghatag og mga sakto na requirement para mag-avail ini. Og congratulations sa ato ang local government no na pamuno ni Mayor Baste no na congratulations tapos din siya kaayong kadungag no para sa income sa ato ang mga solo parent. Problema lang ani mga butang kay kinanglan gud sa kana sakto nga diskusyon mo na usay madugay lang ba. Yeah, but para mo to mga pareha ni sa PWD nato. Unhan na lang nako kay ensure mo tanan pud gyud sila diri sa palabas gud. Padulong na pod gihapon. So, mo to no sa atong mga solo parents diha na nagatanaw o tanaw ninyo nga qualified mo ani na subsidy, please go to the nearest CSWDO district office para ma-assess mo para so, ang importante ana dili sila magkauyab o magkamaminyo usab kay maputol naman ang subsidy, di ba? Di sila magpakasal. Ha? Pero na may kauban dili na solo. Kabutang ba na sa bawal buya ba? Sa mayor, of course, kaya hindi na siya solo na naman kay kapuwang. Actually, no, na kay kauban no na mag-amuha. Sabihin na ito ang allowance.
Kaya na sa buwi. No, I think dili na mao ang basis ha. Kumidyar na. More on ang kuan na nimo, ang status nimo bilang kung kaya ba nimo mo provide yun sa imong bata. Kay once kung makakita na kagkanasaktong trabaho anang nindot na imong kuan. Okay. Ihatag na po na to sa laing sa laing ano. Ana good. Kumidyar na ko. Since kauban nato karon ang former councilor Pameng and IPMR councilor Monday din hinta sa mga issue sa mga sektor o gustorehan po nato ang mga advokasya ninyo Cons. So, mag-start ta sa imuha, ma'am. So, ma'am, isa ka sektor pod nga ginatabangan nimo is ang atong mga delivery riders. Can you tell us more about this? Yes, kung mahimo duman no, kung konsehal no sa 2019 no. Isa kini siya sa ato ang gipangusgan gyud na panawagan no. Para sa ato mga riders no, nagpasa kita og resolusyon na panawagan na may imbestigahan ang mga kumpanya no, kaning Food Panda Riders, Grab o uban pang mga platform ganing ani. Sa kahimtang sa delivery riders nato no. So ang ilang kahimtang no, working condition is ang pagpakuha o business permit, which is dili sila makasuspender no katungod dili mag-ako sila tan-awon no, dili magiging sila negosyante no. So mo nang ilahang mga kahimtang tung ako silang nakahabi-habi no na gamay ang ilang sharing or kita no sa Foodpanda ug Maxim no. Ang pagpa-off-board sa mga riders o dili sila makuha og permit no. In fact karon sa kahimtang nila na yung mga food kumpanya no na ginatugtan sila bisag wala sila business permit but aduna sila lain-lain porsyento ang ginabayaran or ginales sa ilaha. So isa pa walay insurance ang safety sad nila no o ang ginasagubang nila sa panahon na sila na aksidente na mahitabo. Kanintanan pod no na mga cargo nila no sama sa paggasolina, pagbayad sa kada bulan sa mga motor no, ang pagload, ang uniform no. O isa pod sa ilahang bugat gyud na ginatubang pod is kung ang order no ma-cancel sila po mo bayad. No 2021 ang pagsuspindi pod no sa ilaha 10 years sugod sa pag-imbestiga katong pagpasa nato og resolution sa City Council that time no. So tungod sa ilang kondisyon no ni file gyud og kaso ang atong opisina ang ni assist ni ini no og tungod sa pagpangipit sa mga sa Foodpanda that time no ni padayon gyud ang atong mga Foodpanda riders no na ni pasaka og kaso no. So nidaog sila no masking nahuman akong termino padayon gihapon kita sa paggunit sa ato ang mga delivery riders ato nidaog sila sa Supreme Court no nga illegal ang pagtanggal sa ilahang kumpanya sa Foodpanda sa ilaha ug gi-establish o gi-recognize gyud ni nga sila aduna gyud employer relationship. So atong tan-aw ni ini is isa siya ka legal basis na anong dili gyud angay gyud no na mo kuha o business permit ang atong mga delivery riders no. Atong tan-aw kay di aduna naman tay legal basis no na dapat ilhon gyud sila sa Foodpanda, Grab, Maxim no og uban pang ni anang platform na ko ana ilhon sila as empleyado. So ato ani is dili na gyud angay na makuha pa sila og business permit kay aduna nay Supreme Court order nga dili gyud sila mga negosyante no. So mo okay na bago lang na siya ni gawas actually na ruling. So unta mahatagan kini siya og pagtagad sa atong konseho no na mas tubihan ma-revisit usab ang atong revenue code aron maamendahan para mas maplastar og mahaom og matagan na og peace of mind po ang atong mga riders kay tungod panginabuhian po nila. Ug ako dili ko kalimot no, Vice Mayor pa si Mayor Bastete panahon na to no. Nagka-istorya gid mi ani niya sa City Council no na dili pud siya motuo nga kanang ato ang mga riders dili gid sila empleyado sa Foodpanda tungod adunay pagkontrol o nakita nato na gunit gyud ng Foodpanda company ang atong mga riders no. So ning ana gyapon ilang kahimtang sa karon no
ug mas nabugatan pa sila tungod sa mga balay nun na pagkuha og business permit. Ug kalakip ni ini kay tungod wala pa tay national law na wala tay legal basis ani no ang pag-determine sa ilang income gyud monthly. So pasabot maobliga pud sila no aside sa magkuha silang business permit kay tungod negosyante ang treatment sa ilaha muhatag obligado sila na magrehistro sa BIR ug additional na pud na balay nun para sa ilaha. So mao na siya. So, yung tanawan namin. Sakto man ito ingon ni former Konsehal Paming Librado. Nawa lang ni siya mo ng kuan. Balik na lang ninyo. Ganahan mo. Kuan. Tama to. Wala tayo kanang reference nga balaod ba. So since nigawas na ng sa Korte Suprema ng desisyon, pangusgan ta nagbaayo through suportahan na through a local ordinance po yun na kuan para tumanon gyud nga dili na kuan tama pa to dili mura pa nagkanang kuan gyud mura nagsari-sari istorba di man na kay kung dili sila magka-comply or makapasar sa kuan kanang murag di man requirements pero murag dili kaabot sa level sa murag business gyud ang ilang kuan dili pud pag sila capital di arkabala lang bayron ngana ba. So murag diha ang gawas na dili mo na sila nga nimo pwede singlon o kanang bugat kay pila ra pud ginansa di man kapoy ba ang trabaho unya gamay dili mo tuyok ang atong kalibutan ba kung wala pud ni mga tawhana mga gagmay ba di ba so mo na ang nakapadugay lang gid ana kanang lang gid o kanang sakto nga legal basis. Nya karon nga nigawas naman na so di na siya mahimong problema. Ang problema lang karon kay natay mga nanagan nga kontra sa tuwa karong eleksyon nga gamito nila nga murag unsa ba nga murag ganang malati man na o wala di man na ingunana kay sa tinuod lang murag paminaw nila nga sila mo'y kuan ana produgay na si Paming Librado kuan ana nagalaban para sa kuan sa anak nga butanga sa City Council. So karon mahitabo na gyud na. Sakto na di na ginapod na ma-reverse. Dili na sa mga kuan sa kanton na. So at least klaro lang tanan. Bro, kanang mga ingon na lisod man gud kung ipa-comply pa na nimo. Kanang lang man gud sayon kung antaw gusto mga nabuhay patas og tarong kinahanglan nga kanang unta dili lisod ba magsugod bitaw ani kalibutanan nimo magi trabaho gid dapat sa gobyerno pero kung medyo kanang dako na yung kwarta imong ginastoryan ug ginapatuyo kinahanglan na kay mga ipang-comply ana pero ang mga ingon ana wala minimal lang dapat ang fees na ilang bayaran para to regulate lang pod nila pod na i-regulate lang. Unta po siguro mayor basi pwede natong pares ani sa mga ning-ani na platform ba maghimo gyud og murag para ma-regulate gyud pod gyud ang unsa ba ni siya ang paggunit nila no para sa riders kay ana ako sa committee hearing no pila ka committee hearing pud na natenan murag dili gid nila dawaton ang kanang bisag na naana to Supreme Court na nigawas na nidaog na ning ana dili gyud nila dawaton gihapon ang ilang mga delivery riders as ilahag yung empleyado so lagi ana gid na kung di magod ang negosyante po whether we like it or not kung asa sila magkatigom og kwarta didto mo gina sila ana mo gid na dili na gusto mas dako nga responsibilidad o dungag nga trabaho syempre kung bisag kinsa god di ba mas gusto mo ginato nga pero bisag unsaon nato ang balaod man na kung dili nato na sundon may pagwa na lang punta nagtukod og nasod di ba so naa naman ang balaod ha unya I believe po nga ang gobyerno dapat manggod naapod nga na dito sa kanang dito sa mo pabor sa mga kinahanglan nga isaka pod ang patason ang laban ba pag-abot nimo sa kinabuhi bitaw nato dire aning kalibutanan. So, unta, na naman ang balaod, mo tuma na lang yun ta. Kaya para dili na ta magigitag problema. Kaya wala, Korte Suprema naman na. Wala may sunod, ana. Human na ng storya, Yes,
aside sa pag-amend, ma'am, no, sa code, katang yung gi-mention kanina, since naka-storya mo dito sa mga delivery riders, also sa imuhang tanaw ang mga kailangan pa nila na that could, the city government can also help with? Of course, first, kani siya ang pagtanggal yun kay kani isa sa number 1 yun nilang ginatanaw na ito na nagpabugat sila ang pagbayad na din sa business permit. Other than that, wala naman sila comply magid na sila sa ilahang ko ano. Ilahan lang is ilahan magid yun ang panginabuhian, no? Na mapasalamaton ta kay atunat ay good news karon sa ato ang mga riders, no, sa pipila pud ka tuig, no, na sa ilang kahigot-got no, na nang nigawas na siya. Ako naningkamot ko terus akong end, no, kay tungod advokasya na ako, no, na ang pagtabang gid ani ni ila, no, muna ako wala gid ko sa pagduha-duha na ang kabot o pagpadayag, no, sa ako ang tan-aw na pwedeng makatabang sa para ma-plaster ato delivery riders is personal gyud ta nga ni apila sa ato ang konseho, apil na po ng ato ang mayor. O papasalamaton ta kay ilahag yung nahatagan gid kini og pagtagad, no, dili lang pila lang biya magpagawas ta og resolusyon, igo lang ta magpag-committee og pipila og biyaan lang nato ato trabaho kay kung tinud-anay na bisag ako wala ko'y power as konsehal kay dili na ko konsehal pero ako nalingkamot ko katungod nakita anak ko na nakahimtang unta ning anak ko nagtan-aw sa ato ang konsehal na nagunit ana, no, to sa panahon na iyahan nang gi-open. But salamat kay Mayor, no, kay murag mo na gid ni ang pinaka-the best na pinaskuhan, no, na mahatag nato sa ato ang delivery riders, no. Isa gid ni ka good news, no, kung di magidunta na sa problema. Ang problema lagi kay balaod ba. Di magtanan dali gid pag-abot sa gobyerno. I have to be honest with you. Nay uban medyo paspas, nay uban medyo madugay nga na gina sa wala dili kanang wala pong siguro kay makita gobyerno nga consistent kayo yung ilang pag roll out bitos mga pulisiya aning sa tibuok kalibutan, ha. Klase-klase gid na kay mo na natin mga committee hearing, natin mga tapok-tapok mga makinahanglan ug kanang mga consultation kay para makapagawas og balaod nga sigurado ta nga pag mo ma-implementar na walay malain, walay kanang maigo o makuan o patas ba siya. Importante niya patas gyud. Mao gyud na pag mugawas na ng balaod patas gyud para sa tanan. Nya para ginas kaayuhan sa tanan. Tanan nga paboran. So klase-klase gyud na, depende na sa sitwasyon. Mo nang tinuod na, mo na usahay ko tay kita nang tay dabawin nyo ka, citizen ka ni na kay kuan dili nga nagasayon kay daghan ta ginastorya dili do natay mga concern nga dali lang i-address na po'y mga kuan nga daghan pa ta kinahanglan storya on kay para aron walay mosilo ba nang may magaingon nga murag ako wa ko na paminawan kay nanglan magudtanan mapaminawan nato. Pero pare ana nay mga certain na mga sitwasyon pare aning kani sa mga riders nga niabot gyud sa korte kay dili siguro mas digid magmurag ato adere maglisod gyud ta og kuan kay ginatan-aw mo ginato ang balaod kay dili ta mo refer sa balaod magkagubot gyud ta. So kung na mo nang makaingon ko nga naagi limitasyon ang paghimo sa pulisiya o kanang pagsabot sa mga mulo sa mga tao kinahanglan na naiuban ana paspas naiuban hinay ana na siya. Pero dili bot pasabot nga way ginabuhat, bot pasabot ng anak. Kinanglan lang gyud na muagi lang gyud proseso. Para pagabot sa tumoy nagnisit ang tanan, di ba nga way madawat ba? Kung dili man pabor gyud dito sa tanan, at least madawat man lang. Unsa pa ba ang imuhang mga advokasya, ma'am, sa sektor sa labor? Actually, no, kanisa number 1, no, but nahatagan na sa hopefully mahatagan na gid yung solusyon kani pag-exempt gyud sa atong delivery riders ng pagbayad ng business permit o pagkuha, no. O napagi actually ni comply gyud na actual yun pagkuha ng nga ni kuha gyud business permit sa. Yes, Mayor, tanan po sila no. Luya to, no? Yes, Mayor. Offload mo pud sila, offboard mo pud sila, Mayor. Sa kuan, no? Sa mga tagiya. Wala sila app, tanggalon sila sa app. So, mo lagi na. Mo lagi mo na pasabot nga. Di gid sa nga naka-simple sa gyud ba.
mayo dapat ang korte di ta maglisod po ta na ugon sa decision. Pero ang pinaka-simple gid ato, minimum lang fee ang kuan kung kinahanglan magid sila singlon. Minimum fee para nalay kuan, nala sila responsibilidad ba? Nala po sila ipatad sa kuan ba? Sa dungag sa kuan nga apil ka diri sa atong gibuhat nga proseso o sistema sa gobyerno. Whether we like it or not, bisang pagsugod na itong ginhawa, hantod sa paghuman na itong ginhawa, na ang mga gobyerno yun. Ito yung ginamuha. Di ba? Manakinang na makasabot po taan na. Aron tanan ta plastar. Yes, ma'am. You were saying about your advocacy. Yeah, katong unta no na ang kaning atong madungagan pa no, katong as committee chair ko na kumatagan og higayon pa no na makabalik man ta or unsa ba no kaning sa labor sector no, kato siya ang pag-una sa ato ang exempt na sa delivery permit no, business permit sa ato mga riders o kaning pagdungag po og mga labor inspectors sa atong syudad no, o pagsilot sa mga employer nga dili compliant no as to sa labor o occupational safety and health standards no. Siguro kaning pagtan-aw po nato na magkaroon og pagpasa no ng workers ng SOS Act, usa ka Emergency Unemployment Benefits Ordinance aron maprotektahan ang mga trabahante no sa kalit na pagtanggal sa trabaho sa panahon na kalamidad or emergency no. Ug kani pong right to disconnect ordinance unta no na isip pag-amping sa mental health labi na sa sektor ng mga trabahante ilabi na sa kaning atong mga BPO, kaning IT sector, katong mga care workers nato uban pa no. So ug apil pod niini unta no ang pag unta maplastan na no ang kaning IRR no ng kaning atong napasa na ordinance kaning Workers Protection Desk Office no arong isa ni siya ka ordinansa na nagatan-aw no para sa rights and welfare sa ato mga trabahante, dili lang ni siya local lang na mga trabahante, apil niini ang ato ang mga OFW para magkaroon taog ka ng bitas no na sa ato ang panahon labi na importante kani sa ato ang mga OFWs na nagalarga. So moto siya no ug sa ato apong women no pwede na itong unta mapaligon pa no ang implementasyon sa ato ang Women Development Code o paghatag og mga katusya no nakalakip sa balaod na ang legal, psychosocial, financial assistance sa tanang biktima sa atong bawsi, pagpaligon sa ato ang napasa pod na ordinansa kaning magnegosyo taday no. Kaya atuan ni siyang napasa na ordinansa sa panahon na nahimo kong konsehal no tong 2019 ug kini siya nagahatag og livelihood assistance sa kabos nga kababainhan no. Ang tumong niini is to alleviate poverty and promote and guarantee the civil and socio-economic rights no sa ato ang mga kababainan na naadri sa dakbayan sa Davao. O kini siya no isagid ni siya ka programa na gimugna ni Mayor Inday no sa panahon na tong mayor siya diri. So gusto gid niya na mapabilin no mo na ningkamot gyud ang City Council na mosulod kini siya para mapadayon ang paghatag og mga services para sa ato mga kababainhan. Ug kaning ato ang Women in Productive Initiative no ang pagkuan ng ordinansa alang sa paghugna sa mas daghang oportunidad no sa kababainhan sa kaning mga traditionally male-dominated na industriya no sama kaning mga IT, construction ug engineering ug uban pa. So katupo siya ang ako ang gusto advocacies na gusto pang ipasang-at dira no. Katong giingon nimo last ma'am about women in male-dominated fields. Unsa to siya na plano nimo na ordinansa? Unsa ang kuan ato mechanism? Actually, kay ko ato siya tan-awon, naagi mga pipila na kumpanya, no? Labi na kaning mga dagko na mga kumpanya, actually. Dili kay sila magdawat o kaning ato ang mga women na musulod o ani kay kasagaran lalaki gyud ang ilahang dawaton.
Siyempre, kanang babae na engineer, dili pa kayo nila dawat, no? About ni sa ning ana. So, isa na siya actually mo na siya mas siguro if ever mas ato pang mastudyuhan kung unsa ang palawakon if ever ka na an ordinance. Kuan, incentive pa pwede mo na ito incentivize ang sa ka business owner kung kuan. Kung tayo makuha sa babae, for example lang yun di man ikali lang yun na specific na to nga example, pero pwede na to incentivize. Butang na to nga musolder ta sa kuan, gamay sa sweldo. Example lang, yan naman, mga yana nga pamaagi. Pero okay, para mo lagi na, balik ko sa ginastorya na to, na ang gobyerno, kaya para patason ang dula para sa tanan, manggod. Ang kinabuhi ba, para ito mga medyo, di kay matagad, tabangan sa gobyerno. Yung nana ba? Pero na, pwede tang incentivize na to ang mga business owners para mo employ sila og mga tao nga naa sa marginalized gud ang kuan, pero kanang mostly sa marginalized sector gyud. Dito sa Women Development Code, ma'am, napaki gusto amindahan dito or anything that needs strengthening in your opinion? Siguro pwede na itong ma-revisit pa, but as of now, no, na implementar man, no, siguro ang atuan lang ni Ani is mas paligunon. Paligunon pa ang implementar, no, kung saan nasa ato ang mga national laws, no, o kaning ato din sakop sa ato ang Women's Development Code. That's great, ma'am, no, kay correct me if I'm wrong, pero Women Development Code 1997 na siya, and it was I think na ano siya na sa tawag ani na-amend siya atong 2003. So I think karon na katoy mo giingon gani modern na murag time has passed, so murag na ay mga new nag-resurface na mga problema sa mga kababainhan na pwede pod i-insert pod sa Women Development Code. Oo, kana siya dili gid siya imposible, dili lang particularmente sa atong Women's Development Code na nahisgutanan, no. Actually, dalan ordinansa balaod, tanaw nato na dili na ni siya epektibo kay tungod sa ato ang sitwasyon karon, pwede ra gid nato siya anytime, no, na i-revisit o ibalik dira sa ato ang plenaryo para madiskusyonan para mas mukaog siya para sa ato. Dito na gamay, balik ta gamay sa women, ma'am, sa kababainhan. What do you think is the most pressing issue karon sa atong women sector in Davao City? Actually, karon ko ato siyang tan-awon ng ato ang mga cases, no, na naagi din sa Davao, of course, no, kani ato ang mga rape cases o kaning ato ang domestic violence 9262, no. But aktibo man ang ato ang local government, no, sa pag hatag ani og pansin, no, pero unta mas mo ni siya ang challenge, no, kung unsa ang challenge niini sa problem ng rape cases o kaning domestic violence, no, is ang challenge is ang pag-sustain, no, sa kaning ato ang sa ilahang sitwasyon, no. Pasabot ang isa ka mama, no, mo file og kaso, no, of course sa iyang bana mawad-an siya trabaho, so ang atoa ani mawad-an sila income, so ang atoa is kana siya mas paligunon siguro, mas atagan og pagtagad at paghatag og livelihood assistance sa ilaha, no, ug paghatag og kaning libreng legal, psychosocial na mga kuanong financial assistance, which is diri sa Davao City, no, adu naman tay mga ning-ana gyud na ginahatag na assistance sa ato ang sa mga ning-ana na sitwasyon, pero ang atoan lang is of course mas pakusgon ug mas paligunon pa nato kini. Hinay. Ang usually pag-abot sa kinahanglan magina og budget kwarta, ang atong ginabuhat kay ginasiguro nato ang kada to igadungag gyud siya. Gadungag gyud siya, dili pwede nga dili labi na lagi sa mga ingon-ana gyud nga kuan at tanawon gyud kayo ng mga sitwasyon sa mga tao diri sa Dakbayan. Okay, daghang salamat, ma'am. Napa ba kay gusto i-add sa mga advokasya na inyong gusto tutukan?
Po pa lang to siya sa karon. Huktan. Pero dili ba sayon pag ang mga ginakuan ni former Councilor Paming Librado, mostly most often sila pud ba ang malimtan. Di ba kay daghan kay usay ba karang daghan kaduol sa gobyerno ana pero wa sila kabalo nga may na ilang kahimtang ba kani mga napay mga nabilin pa sa atong society bitaw sa tuang syudad ng mga tao nga kinahanglan pagpagtagad sa gobyerno. So maayo nga naa si kuan niya former konsehal Paming Librado. Thank you, ma'am. So looking forward na kanang mga imuhang mga gi-prepare ng mga advocacy mga gusto nimo mahitabo sa dakbayan, mahitabo gid siya. Especially katong for women gyud. Okay, so diri na punta sa tuwang isa ka guest, si IPMR Councilor Rudy Mande. So, Cons, isip indigenous peoples, mandatory representative, unsa atong mga gi-prioritize paglingkod nimo sa konseho? So, ang akong ginahando o pangandoy sa akong kasing-kasing niya, kung matagan kong kahit kayo na mo serbisyo, sama sa akong nadawat na, kaya dakong pasalamat na ako sa akong mayor, no? Kay Mayor Baste, o sa kay Mayor Inday, sa kay Tatay Digong na nahimos nila namong salamino as mga IP sa Davao. Kay kung mangutana ka sa IP, kung nausab ba ang pagtagad sa atong sa mga Duterte, wala yun, no? So grabe yun ang suporta. So akong gi-prioritize yun siyempre. So malas akong nakita o na tawag ani kanang namat-an, no, nga kakulangan yun sa amoa kanang gitawag nga illiteracy and poverty. So mismo ako buhing testimony na kung unsa mi kalisod, no? Kay gani niingon ko nga if there is a chance, education is my priority good. So kadto nagpasa dayon ko og Davao City Ordinance number 099-22. The ordinance institutionalizing the Scholar ng Tribo program seeking support from the city government of Davao and other stakeholders, particularly higher education institution. So, pero sa wala pa ni, kay last year man ni, 2022, napasa, 2012 pa lang, nagsigi na gid ko og tabang sa mga IP na akong makauban. Mga manghuda ko, mga pagumangkon, tanan, no, sa IP. Kaya nakita na ako nga, unsa kalisod, no, kung wala gi dili gid maedukar ang isa ka tawo. So nagsugod ko dito og tudlo og literacy program, then handod ALS na pod. Nagbaktas gud ko anang kabukiran 37 kilometers ako nang ginabaktas para unya akong gamit ato half lang kanang plywood dala, wala may kapalit og chalk, uling among gamiton sa mga dito na, no, sa parkland areas na. So dito nagsugod, grabe gid ang akong burning desire na makatabang kaya ako ra magudang ni eskwela sa amo ang family. I was the first graduate. Naman ang wala ko ilain na burden ato. Maingon ko after my college, so dili magid ko graduate sa city. Unsa gid itong kurso nimo? Education gid ano? Tapos nibalik gid ko dito. Ako ang first teacher dito. Gani si John Paul Siniel, ako ang unang subject niya sa issue karon sa una nga tribong na ilukar nga nibalik sa imong lugar. Sa tabang sa Ginoo through Councilor Pilar, din pud na nako siya sa RNC before. Ni atong bukid na nagkaimamat mi ingon siya, ang ganda ng istorya ng buhay mo. Kay daghan kog natabangan before kanang gusto lang gid ko magkaroon og. So amo to siya na 2019 na mo kung dato mag-award, nagiging awardee ko si Ma'am Inday, the time mayor siya sa Arcadia, siya din mismo nagatag na ako gold medal. Tapos dito ang akong access, ma'am, na tanan na mga universities and colleges kay ang tag-iya po sa UM is awardee po murag kibali dito gisumpay ang among mga pusod ba nga ang advokasya na connect lang yun. So karon sa diretso ang pag-istor halos even at Ateneo na anak ko graduates diha. Kiniman ang mga graduates ng mga estudyante nako, no. Wala pa lang ni na institutionalize ang education. Scholar ng Tribo. Karon 98 na, no, from different tribes.
Oo. Daghan na kaayo din karon kasamtangan na ako'y abogado. Kung nakabalita ta atong first kagawad sa Barangay Baganian, ang manghud niya, na mo chief of staff na ako karon sa office, di pa proceed na ako uglo. 4th year na siya karon. Hapit na. Then, nakapoy Ateneo isa, taga-gumitan po, nag-proceed po uglo, gikan siya sa community development, nga course sa USEP. So, karon na siya suduhan na. Then, graduating po ang isa na mo ka-doktor sa Brokenshire. Then, naanami mga passers ng license na mga midwifery. Kay ang among ginatanaw yun, both kanang education and og ang health no sa IP. Kaya human aning scholar ng tribo, nipasa na pod ko og isa ka resolution niya. Actually landmarks yun pod ni sa city. An ordinance kining IP shelter no, establishing IP shelter diri sa for runners and watchers. Kay kabalo man tang tanan mga pobre, dili lang siya tribo, pati mga bisaya po niya na sa mga kabukiran, pag ma-hospitalize sila, SPNC ang lagpak nila. Then nakita naman, ako mismo kay naghahatod po mga pasyente dito. Ang mga watchers, mga runners nila, dili man pwede mag-stay sa inside the room, kay ang patient ramang dito, then bantay lang. Ang mga bantay, matulog rin sa kilid. Kanagin ang lugay na ana na po ito ang akong prayer nga kung mahatagan lang dito kahit gayon na mo serbisyo magtukod dito direct og tulugan gamay lang gyud kaayo nga vision na siya pero katong nag-start na last 2 years ago naghangyo gyud ko ni Doc Audan nga kung naay pay gamay nga even parcel of lot lang ko dito nga pwede matukuran niingon magit sila nga naay 200 square meters katong basurahan dito sa piling boundary na siya sa UIC nag-ocular visit man dito with the architect o city engineer. So, natinood yun. Karon sa diretso na pagkaisra, pasalamat ko kay Mayor Baste, sa atong mayor kay. Kanto lagi pag-release sa 42 million intended aning 3-story building. Ginganlan po nina kung kamot ikasama shelter. Kamot from the acronym sa 5 nga tribe, dominant tribe, unya ang 6 from the Muslim. So, kamot ikasama shelter. Kung balik ko gamay konsak, nag-mention ka ganiha, ikaw ang first na nakagraduate sa inyong mag-isuon. Tama ba, Cons? Bisan sa among barangay. Okay. Tapos nibalik ka dito to educate all the others. So, naglisod ba ka ato na time, Cons, na iduso ang edukasyon sa mga tribo? Kung sa'yo mong gibuhat para makumbinsi sila? Yeah. Lisod kaayo siya tungod kay ginadili siya. Ginadili magina siya kay katulad yung pagtuon nila nga kung mo eskwela ka may mukang maro o may mukang mangilad tungod sa mga basihan nila sa mga experiences nila. Kaya ang tribo mong good kung unsa ilang na sinati kung mamali gani sila ayaw na lang nila balikan kay medyo kuan gid na kay. So unya ikadua pud ana ang amo gyud ginahimo ako mismo after my college ni diretso magid ko dito tudlo ko literacy als preschool kay education elementary man ko si tudlo ko dito tanang Monday to Sunday Monday to Friday sa formal school at na pud ko sa Saturday Sunday walang pahinga kana for more than 20 years more than 10 years no kung gihimo kay naka sa preschool na mo naka 3 batches man may 4 batches so karon ang good thing pag dato kay tanang na akong mga preschooler na ako karon nag-graduate ng college. Naami na pulo nga survivor talaga siya. Wala na minyo along the way. Kay ang tribo manggod, grade 9 o grade 9. Grade 9 lagi. Dili nakatiwas. Paminyo na. So, kana. Grabe yun kay. Gi-educate pa namo ang parents tungkol sa kultura nga sayo ang early marriage. Gi-edukar pa namo ang anak i-encourage pa nga kini ang benepisyo pag makuan ka. So, grabe yun. Grabe yun niya pagsugod. Lisod kayo ang pagsugod. Unlike karon nga nakasabot nga, tanan na po na parents karon mura pagpugos ako kay ako magod ang murag visionary about sa education. So, experience man po na ako. Kaya siyempre ako man ang unang na-eduka. So, kana akong so, murag, dili lang ang mga estudyante imong gi-educate, pati na mga parents po. So kani Cons mangutana pud ko unsa pa na mga issues sa tribo
nga gipadangat diha sa imong buhatan sa konseho? Kadtong one time daw diya sa Sanggunian sa akong lamisa mismo gidala tong taas nga sundang kadtong kuan kanang may tabako nay mamaon kanang murag nagritual sila diha kay naaman gud sila ibangi that time na ibangi ang plata og sa Ubo Manubo somewhere in Tamugan o sa Marilog nga murag ang gusto nila kay moingon man sa ikaw man ang pinaka-leader namo kana kay murag dili na sa moto sa ang leader ba so gidala gid sa ganyan pero gi-explain na ako sa ila nga naghimo man kog balaod diri kining IPMR isa ni siya ka sectoral legislation na position nga kung asa mo panday sa balaod in pabor sa ato ang tribo dili ko maghusay gyud ani so gi turn over na ko balik kung asa tong ICCs or katuma IPS nila. Kaya naman na ang flow of referral, kinahanglan makabalo sila. Although ikaw, so gidawat nimo para dili sila ma-offend, so imo gyud nang i-plaster. Ako pa gani gyud naggasto ato. Dito ka ni kuan, no? Dito ka ni dato, dito kay sila ang tao nga tama nga mo discuss about ani nga case, dili ako. So gi-plaster lang gyud ako. Education pa rin ang issue. Education to educate them about the customary law and justice system. Then ang ilang paano immediate ang mga problema kay na land conflict, mga land disputes, mga relationship na nangaguba so paano so nanami karon ka nang gitawag nga indigenous political structure dito ang office nga isgutan ang mga bangi so dili siya sa legislation sa amo as so pasalamat pud ko ato kay nahimo tong eye opener para sa tanan ng mga tribal leader, nagingnan din ako nga, ang IPMR is maghimo siya bala. Dili siya magsulbad sa mga problema. Dalaw na po na ko, gagawa sa education na ako nga kuhan. Katong advancement of health facilities, na naman gid na, existing man gid na. Muhulat na gid mi sa time ni Mayor nga maka groundbreaking na ta. Mayor na po. So, may katong sa SPMC, kay ready naman ang kuhan kay last week, nag-meeting nami ang city architect o ang city engineers, okay na ang plan nila. Tapos na. So, ang giulat na lang yun ang kung paano, kung saan na go signal. Then, kini pong preservation of culture and tradition of 11 tribes. Kini nga ordinance karon na apa ni sa ilalom sa COA. Pero ang among paghangyo ni Mayor na matagan na po ni sa budget, ay naaman medyo mo po aning nga kuan na tungod lagi kay ang mga tribes na to mostly, makwagid intellectually capable but financially deprived. So, kanang yun. Namatay kuan kanang para mo kuan na tubag na kuan na ba isuan namatay daw City College na pod ana ba so dito gutahay maayo kay ang bata kanang kibaw gyud ba kanang nagyo man gyud gusto gyud pod mo eskwela ning kamot gyud naatay kuan kanang reserve na allocation para sa ato mga IPs. So, itong 11 ethnic tribes, dito na sila masulod. So, naagi na sila. Daan. So, kanang mga story ni Kuan, kung dyan Monday, Kuan na lang na siya kanang papakusog na lang yun. Para ma-expand na to ang serbisyo nga ginahatag sa mga kaigsoon ng IP. Na, which we owe our identity to. Dirin kita mga Dabawenyo. Kung wala ang mga kaigsoon na to IP, dili ta makaingon nga Dabawenyo gyud kita no. Yes. Kay in the first place bago nangabot ang mga Bisaya diri mga unsa ba mga klase ng mga ethnicity nauna diri ang mga IP na to laham ning yuta no kuan lang ta nag-coexist na ta niabot sa punto nga nagsagol na ta nagkuan na ta pero pasalamat ang naa sila nga ni share nga ilahang gikuan po ni share sila sa ilahang lugar sa tuang. So kana kung wala na sila wala tay matawag nga Davao wala tay kanang klaro nga identity o kultura. So mo nang garbo na tong mga Dabawenyo nga ato ang 11 ethnic tribes. Yes. Daghang salamat gud Mayor no kay from the word Davao is Davao na sa amo that is Davao River. The mouth of Davao River kanang Bagkiruan. Kana ang Davao sa amo kaya sa sinultian na namo Davao nakuan lang yun siya na Davao lang siya kaya diba dili man ka pronounce mo dili ka litok mo
Kay sa amo medyo pa may pagkaswa sound ang mga istorya, mga wording, so kana. Bitaw, unas ta no, pasalamat pod ko mayor no sa recognition nimo o gikan pagid sa imong amahan nga ang Davao City is for an IP. We are the original occupants of Lake Davao City, the whole no first district, second. Halos ang ulas gani dili man gid na pangalan sa kon mga pangalan kalinan, ang tanan nga pangalan diri gikan na sa mga IP. Wala lang tay panahon mo discuss og unsa ni mga meaning ana, pero na sa mo tanan. Na naman sa research na mo, na yun na. So, dili pangalan ng good nga gikan sa tribo ang lugar diri sa Davao, pangana sa karaang tao diri sa apelyido, more man gid pud na. Anyway, okay man, tama to, ako agree ko. Edukasyon gyud mas maayo nga para city college na i-expand gyud na to, na intensify gyud ta, not only natay mga allocation pag-abot sa budget reserve for ato mga IPs, no, kay butang nato nga pribilehiyo gina nila. Yes. Unya pero para po sa tanan, sa tanang mga Davaoenyo. Kung kita maning kamot, gusto kita mo eskwela, tama to. Aside sa ato mga IP nga na padulong na may mga doktor, mga inhinyero o abogado, ang Davao nakaproduce na po og mga doktor, abogado, inhinyero. So kung mo kuan lang gyud diri, mo compete lang gyud pug gyud ka. Yes. So daghan medyo tight lang gyud no, pero kada tuig like sa akong giingon gi-mention ako earlier, labi na sa edukasyon, ang ginapangayo po nako sa City Council nga tungagan gyud ninyo ang scholarship gyud sa kuan kay kuya kita diri ana ba edukasyon gyud ang magsugod ang tanan. Yes. Gyud magsugod ang tanan. Agree ko ana. Sakto gina. Tinood gyud na. Daghang salamat konsehal, daghang salamat kayo. O ma'am po, salamat kayo sa pag-share sa inyong mga advocacy mga accomplishments sa konseho. Karon ato nang basahon ang mga comments and messages from our netizens. So kani atong first netizen si Dayang 7189. Mayong adlaw, Mayor Baste, unta magpasamo og balaod tungkol sa mga street dog ug cat na wala nay maglakaw-lakaw na mga iro ug iring sa dalan kay duay kayo sila walay mga kaon. Unya responsable sad sa mga nagbuhi og iro ug iring na dili nila pasagdan na maglakaw-lakaw sa gawas ang ilang mga binuhing hayop. Salamat sa pagtuon. Kuan man, libre man ang spaying ug neutering sa City Vet. So kung tahay na mo'y alaga ba niya, di nyo gusto gani bitong nga kanang gawas man gina, ang iring, di mo na uban, ginakulong nila pero naibad pasagdan man god. So pakapon ninyo yung mga iring para di managhan niya. Mo na lang resulta man god nga pasagdan sa mga tao ang unsa. Actually, di mo gid unta na pwede. Ambot lang kung unsa gid sa balaod nga pasagdan yung muhang hayop diya sa gawas sa dalan. Pero di gid unta na pwede. Bawal gina siya nga pasagdan ni mong hayop anas palaod niya na ay spaying and neutering sa City Vet. Kung dili niyo gusto nga managhan ang inyong mga iring, dapat dili man pud kung dili ninyo kaya maalagaan ug matarong, di po ninyo mapasod lang sa balay, makontain ninyo makuan gyud idlas gyud unsa ba. Na lang ninyo pakapon na lang. Responsible pet ownership may tawag ana no? Yes. Okay, next nato na netizen Mayor, si Bisdak ng Davao. Mas nakakontribute pa si PRRD sa Congress ug Senate by opening how weak is PDEA ug sa Congress mas daghan pa siya recommendation to pass a bill. Di man gud kay ang kana magdila ka wala man gyud na kanang sulti sa lagi date of legislation. Actually ko ta kay by now kung nakumana na unta na sila story kay na story naman nila si kuan si PRRD, di na naunta na sila gina-push na bill. So, naman sila ginahulato na lang nato. Sagdi lang, pero tama ka. Nakita gin nato kung unsa ka protective aning administration towards drug lords and people involved in drugs. So, yung anak ka, way pulos yun yung administration nato ron. Salamat, Bisdak ng Davao. Our next netizen, si Myla Bonjok 7452.
Hello Mayor, na ako'y pangutana ang giingong budget sa Mindanao Railway kay zero budget man unsa imuhang ikasulti. Pwede ba na ang tax sa tibuok Mindanao dili hatag sa taas kundi mao na lang buhaton para mapadayon maskin kinagmay mahuman ang mga project sa atong dakbayan kaysa mailaha mabulsa ra. Dili kuan mo gud ni ingani ni siya ang ato ang kuan ato ang form of government is a democratic unitary system of government. So ang requirement gyud sa national government gina-require gyud sa national government nga mga LGUs mo hatag gyud sa mo remit sa to ang income adong sa national na iuli diri sa to sinsilyo. So mo bitaw na nga ako gatuog og federalismo o bobo na ni apil po ko sa PDP laban kay isa ni sila mga plataporma gyud kay kita nga naningkamot parean ni diri sa to ang lugar nga ningkamot ang kanang plastaron tanan ginatax pud nato ang mga tao uroy pod in town nga mubayad bayad gyud ang mga taga Davao sa Ugbo West unya karon ilabay nato didto unya bulsahon sa mga congressman nga wala ta ana naman gyud na pero mo bitaw mo tuog og federalismo kay kanigi makasulbad anang problema na kay kung kita lamang gud dere ibutang nimo Davao region kaya magud nato magbinantayay ta nga kita okay naman yun ang dako naman ang Davao ang mga tapad-tapad nato ng mga munisipyo mga syudad kanang gakuan naman na naman tay gwapo na komunikasyon na naman tay regional development council so tanaw na ko kaya gyud unya dili na ta kinala mo remit dito centralized kayo ang sistema mangud diri sa kuan so kung ibutang nato karon hatag budget sa taas ang mabalik sa to 20% sa atong so ang 80 to adito so probably kung federalism babali ng storyaha so mas dako tag makuha diri nga sa kwartal na to gikita unya contribute lang tagamay dito sa national mostly tan sa military ginato na madto so mo bitaw ng kining administrasyon si BBM o kanang mga congressman niya ganahan kaayo ana kay national man gud ni sila so pag remit sa kwarta dito sila magbuot-buot kung unsay mahitabo sa kwarta unya makakaibaw nga kung asa po na kung kinsay lakas nya kabaw na ka puro padanlog ang style aning kuan gobyernohan wala gyud bisag asa maadto ang kwarta so naay mga reforms na pwede na to i-introduce sa atong system of government na pwede na makuha pero tanaw nako dili pa karon mga pero let this situation be a lesson to everyone nga kaning sistema o kanang giunsa pag-abuso sa mga Marcos karon ang ilahang posisyon sa ingani nga sistema sa gobyerno karon gyud nato nakita nga medyo lisod gyud kung magpadayon nga ingunan ang ato ang form of government. So, kung magkuhan, federalismo, maayo na siya. Daghang mga nasod na ang US, federal states mo na sila. So, kung tayo, pag-abot po sa polisiya, napod mo yung sarili ninyong mga balaod na unique o kanang tailor-fitted yun na para sa inyong rehiyon o kung asa man inyong teritoryo. So, mas makabuot ta, unya, mas accountable ang mga ang mga tao nga naa sa mga posisyon sa gobyerno. Kay makita man dayon kung magbinuang ka, di ba? Magbinuang ka, naara diha, pwede nga silingan ra nimo o duol ra sa balay. Mas tan-aw na ko mas transparent gyud ang federalism compared sa unitary system of government. Where kanang mga tao diha sa taas wa nagtibaw sa inyong pambuhat niya, itsahan na kag sinsilyo niya. Well, dili mo gina pod ingnon nga perpekto o mo'y pinakanindot pod na unsa nga porma sa gobyerno pero tan-aw nako kinahanglan usbon gining unsay naataron base lagi sa karon nga dili lang kwarta mo'y na centralize kundi pod ang power pod sa executive nga ang sakit anak karon abusado kaayo pod ning presidente nga nakatungtong.
So, muna. Salamat, Mayla Bonhok 7452. Okay. So, dagang salamat, Mayor. Dagang salamat po sa atong mga netizens na nag-comment o message. And, of course, we are encouraging everyone to like, share, subscribe sa CM Baste Duterte pages sa Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. O kung aduna mo yung mga reklamo or concerns sa inyong komunidad, inyong barangay, don't forget and don't hesitate to message sa Davao City Reports sa Facebook page, Davao City Reports, or you can also email at davao-cityreports@davao-city.gov.ph. Okay. So, nahuman na ta sa itong mga issues, mga advocacy, nastoryahan na po nato, Mayor Cons. No? Karon, namin tradisyon diri sa Basta Rabawenyo na after all of that, mangutana na kog mga kinasing-kasing ng mga pangutana. Kami. Mga dali lang ni siya na pangutana. Ang rule lang yun is answer from the heart. Ora na. First question. What qualities do you think make a great leader? Sugod ta kay Councilor Ma'am Pamela. Qualities, siguro ang matinud-anon ka, ang always pagbitbit sa interes ng kadaghanan. Kung saan mas maayo para sa kadaghanan. So, pasabot, dili ang pagbitbit, ang isip ka ng mga posisyon karon no sa ato ang panggobyerno, dili ang interes nimo ang pimitimanguna, kundi ang interes ng mga posisyon. Okay. Ikaw, Cons, what qualities do you think make a great leader? For me, sa akong nabasahan o sa akong nasinati no, as a good leader, naman ko ingon niya, true leaders not measured by the amount of his strength, but by the size of his heart. So, speaking about trusted ka, taas ang imong, siyempre, kanang may dignidad ka, no? Kay kana ang nawala halos dili man tanan, pero na mga leaders na nag-lead sila tungod lang kay analang sila gina-after, pero ang true leaders talagang takuyang kasing-kasing o pangkalahatan ang gitanaw. Sama karon for example ang Duterte family, no, nakita gyud ang people in the grassroots. Wala lang kay mga tao, dili na lang natin mention sila, pero klaro na kayo kung unsa sila kanang duha ka klase nga leader nga akong decide karon na unsa ang magiging unsay kwalidad nga mahimo kang isa ka tinuod nga leader. So sa ako gugma gyud, dako lang gyud ka gugma sa imong ubang tao, not to the extent nga dili na pud ka may gugma sa imong sarili, pero kana gyud pangkalahatan. How about ikaw, Mayor? What qualities do you think make a great leader? Beauty and brains. Pwede na din ko ma-leader, ano, Mayor? Beauty and brains. Beauty and brains. Kuan, tama man to. Sincerity lang yun siguro. Kung kanang tinod-unin mo yung ginapang-ingon ba, moram na. Kaya, mostly maganda ng trabahoan ni puro magnisayaw-yaw, puro storya ba, nga kani, mauna. Dali mo storya, pero buhaton na, og kanang singlo na ka, tanaw, di agad makita, og tinuod ba yun na yung ginapang-ingon. Sincerity. Mara. Og beauty and brains. Yan ang beauty and brains. No? Okay, next question. Next question. What do you value most in life? So, good ta kay Councilor Mante. Sa ako kay una, educate na ako ang sarili. So, education good sa sarili. I-value ang life. Kay ano naman good siya. Either ganang gitawag nga, if you want to be meaningless or meaningful, so
So ikaw ra gyud ang mag-choose the best one. Kung gusto ka nga may mong meaningful ang imong life, sama kay Rizal, yang giingon na ikaw man gud ang nagsulat, ikaw ang gumuhit ng dalang buhay. Kung unsa ang imong gusto na mahitabo nga ikaw. Kaya ako choose the best one. Meaningful life. Sabi ka substance gini si konsihal no. Yan yung pahilakon punta na yung sa'yo. Maulaw kasi mong beauty and brains. How about you, ma'am? What do you value most in life? Ako siguro kalinaw, no? Kay mo siya ang katahimikan jud no sa isa ka tawo kay of course bisag nagasugod na siya sa pamilya, no, basic foundation gid siya. Kung adunay kalinaw sa isa ka panimalay pasabot ang imong mga anak nga mudako no isip individual, positibo ang iyang pagtanaw anak. O kung magsugod kini siya sa pamilya o sa iyahang komunidad no, tanaw na ko na mas dali ang positibo always ang tanaw sa mga pwedeng mo abot sa iyahan. So open ang iyang kuan. So kana siguro peace of mind. Mayor, what do you value most in life? Beauty and brains. Kuan siguro. Ako, para na ko sa nauna-unaan ako karon na kuan. Kaugmaon sa kabatanunan. Kaya pinman di ako mga anak manggod. Ako ang pangandoy sa mga musunod na henerasyon kanang bantayan bitan din ng lugar. Gusto na ko kanang gahuna-kuna sila nya critical sila sa kuan gobyerno. Critical sila sa mga panghitabo sa ilang syudad o sa atong nasod. Gusto na ko nga mga mo tong balik ta tong edukasyon nga importante gyud kaayo nga dili sila binuangan sa mga taong kanang nabutang sa pwesto. Tama. Mao gyud ako ang sa ko mauna ko na anak karon kana gyud Manamak na mo. kanang musukol og mulaban kung unsay sakto, unsay tama, unsay makatarungan. Muna ko ang gusto para sa muna akong tan-aw na ko ginatagaan akong value karon sa akong kinabuhi nga makita nako nga kita na ko nga kay apilya ko mga anak ko di na ako gusto nga mga iya lang bitaw. Ana ba? Musukol gyud nga ganang mukuan gyud. At timanon gyud nila nagkaugalingon og ang mga musunod pa gyud sa ilaha. Pasaka lang perminti og paabante ra gyud ta perminti di ta gyud ta mga trust gyud. Na. Wow. Abante. Okay, thank you so much sa inyong mga answers, Mayor and Cons. Pwede ko niyo pang tanong. Sige, pwede mo yung story na Naulaw na ko, Mayor. Naulaw ko sa mong beauty and brains. Lagi na ba? Okay. Kung ako pangutan sa what do you value most in life, I think it's very simple. Life lang. I value life. Life is here man. So taga Davao City man. Life in general, kanang that we get to wake up every day, get to breathe. Okay. I remember I'm an elementary teacher, values education. Istorya siya. Naka-realize ko ito, epiphany at grade 5. Ningon siya na, kabalo ba mo, at any moment, at any point in your life, pwede ra mo kalitra o shut down in yung heart, shut down in yung lungs. So, karon, I value life in general. We get to see the world, that's matter. We get to fight for the causes that we believe in. We get to affect the lives of others, and I thank you. Mayo, tama mo po. Value life yun, no? Pero ako, pili-pilion na ito na ako. Itong mga dipod ka na ang mabuhi. Mga matay na kong tanan. mo. Pag-isod ramos mga tao. Lahipod ka, good mayor. Hindi. Manang mayor ka na. Kung wala po yung rin na ako, maguna-kuna, pangit po. So, dapat lahi-lahi yun ta. Mo man ay muhatag ka ng kuhan ba? Tawagan eh. Kalimot ko term. But anyway. Okay.
Okay, thank you so much to our guests, Councilor Ma'am Pamela and Councilor Monday. Mayor, salamat po kaayo. Ug karon diri na ta sa ato ang mga messages and greetings. So magsugod ta sa ato ang konsehal, Councilor Monday, na makay mga messages or greetings na nagatanaw karon. Para as naman sa Luzon o dili lang Davao. Bisag kinsa. Bisag-asa. Bisag kinsa. Okay, message na ako sa ang mensahe na ako sa tanang Davaoenyo. Padayon tang mahimong isog. Mubarog mutindog ta sa tama unya dili ta mag paluya-luya tungod kay kining Davao City. Gasa ni gikan sa Ginoo unya kita ang Davao City kabalo man ta 11 tribes ta ang naadinhi. Daghan kay ta klasik-klasing kultura pero nausa ra gid ta, nahugpong ta tungod sa ang nagdumala nato tinuod na mga tao nga kasaligan, mga tao nga mulaban mutabang kanato, labi na kanatong naa sa ubos ang kahimtang pero gitabangan ta nga mulaban ta sa kinabuhi through education. So kanang mensahe na ako sa tanang tribal leaders nga sa Davao City gikan sa ato mga kaigsoonang tribo, magbubuklata ata matigsalog ubo manubo ug bisan sa unom pod ka tribo nga gikan sa Moro, naot nga pitang tanan na amang gyud ang atong amahan sa syudad sa Davao, Honorable Sebastian Basti Duterte ug ang tanang konsehal nga kaubanan nako sa Davao City. Daghang salamat tanan nga naa sa Davao City nga nagtabang nato labi na sa atong situation, sa current situation nato karon nga kinahanglan nato nga mag-usa ta uban sa paghigugmay. Daghang salamat. Okay, messages or greetings, Ma'am Pamela. Kaya mapasalamaton ko sa inyong pag-imbita diri kanako sa Basta Davaoenyo. Mayor Baste, kay salamat sa paghatag og higayon ug sa inyong pamilya sa kanunay na sa pagdawat sa amo ang agenda o bitbit namo na agenda ng katawhan nila sa City Council. Salamat kayo ug nahatagan ko na higayon na makalapag sa opinion kabahin sa local issues o sa national, labi na sa hisgutan ng kahimtang sa atong mga riders diri karon sa Dakbayan sa Davao. Ug hello sa ato ang mga nanay dira, sa atong mothers class na padayon lang kita sa ato ang pagkatubang sa hagit sa kinabuhi, sa mga supporters namo sa 29 katuig na nanerbisyo ang pamilyang Librado sa Dakbayan sa Davao. Mapasalamaton kami kaninyo sa inyong pagsalig o walay puas na suporta. Makaasa ka mo na anaaman kami sa konseyo o wala magpermanente ang amuang pagpanerbisyo sa pagpadayo sa pagpanerbisyo labi na sa ato ang mga marginalized sectors. Sa ato ang mga riders, relax lang mo dira o daghang salamat usab sa ato ang mayor o sa ato ang mga konsehal sa ilahang na fast track ang pag atiman aning kahimtang sa ato ang sa inyo ang kahimtang sa delivery riders og nahatagan na gyud mahatagan na gyud og solusyon ang ginasagubang ninyo ng problema. Mag-amping kitang tanan o advance na malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig sa tanan. Wow. Thank you, ma'am. Pero Mayor, na po gusto magpag-greet? Kasi congratulations kang Dr. Ariel Castañeda, Dr. Leia Hingpit, and Dr. Nadra Magtulis on completing your dermatology residency at SBMC. Congratulations! Happy birthday to John Kaede. Happy Birthday. Salamat. Wala na? Any messages, Mayor? Ako, kung mama, kung papa, kung mga anak, o sa mga tanang Davaoenyo, Pilipino nga hugot ang pagtuo nga makahimo taog nindot nga sudad o kung dili man nindot kaayo nga nasod. Mabuhay mong tanan. Salamat. God bless you. Okay, as for me, dapat ko gusto po salamatan akong mga sponsors, Label Hair, Davao for my hair, for my skincare, Luxmed Aesthetic and Wellness Clinic,
and my gym partner, Anytime Fitness Philippines. And of course, I'm also encouraging once again everyone, no, pag namoy mga used na mga libro diha or minsan mga brand new na libro na gusto niyo ipanghatag, my arms are open, and kaya na ang ginabuhat ako, I distribute books to all communities, mga schools pa na, or different communities where there are children, where there are dreamers that we can expose to books. No, just go ahead and head on to my Facebook page, that is Hannah Mage Peak Show. So pwede mo PM diha if you have any used books that you want to let go of. So daghang salamat kaniyong tanan. Maukat to ang naglangkob sa atong edisyon karong gabi una. Ang katilimbang progresibo manukad sa responsableng individual. Ako si Hannah Mage Peak Show, Davaoenyo ko, responsable ug madasigon, disiplinado ug likon. Basta Davaoenyo.